ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ating paksa ngayon, mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ay tungkol sa ating aklat ng pag-aayuno. At meron tayong mga issue na dapat natin talakayin dito. At ang una rito ay kung ano ba ang kahulugan ng pag-aayuno at ang pagbibigay ng paliwanag sa mga haligi ng pag-aayuno. Sa kahulugan, ang salitang siyam sa lingwaheng Arabic ay ang upang magtimpi sa isang bagay, magkaroon ng pagpipigil. Na maaari nating masabi na kapag ikay nagtitimpi, kapag ikay nagpipigil, kasama na rito yung pagtitiis, pagtitiyaga, pagbabata, pagpapasensya, at kung minsan, pwede rin sabihin na pagpaparaya. Yan ang ibig sabihin ng siyam. At sa Sharia naman, sa Islamikong batas, ang ibig sabihin ng siyam ay ang pagpipigil na kumain ng anumang pagkain, uminom ng anumang inumin, at ang anumang nakasisira upang tumigil ang pag-aayuno. Na may intention tayo na ang pag-aayuno ay sisimulan bago ang pagsikat ng araw at matatapos ito sa paglubog ng araw. Ano ba yung mga haligi ng siyam o yung pag-aayuno na translated natin na pag-aayuno? Pero kung tutuusin, ang siyam ang gagamitin kaysa sa ayuno. Pero para maliwanagan ng lahat, sabihin natin pag-aayuno, hindi lamang yung uminom at kumain at saka makipagtalik sa asawa o anumang sexual na aktibidad ang hindi pinapayagan, kundi ang lahat ng parte ng ating katawan ay nag-aayuno. Ang dila, ang bibig, ang tainga, ang mata, ang ating kamay, ang ating paa, lahat ito ay nagpipigil upang tayo ay hindi makagawa ng mga paglabag kay Allah at ang lahat ng kanyang ipinagbabawal. Mayroong dalawa aligi sa relihiyosyong kahulugan ng siyam. Ang isa ay ang pagpipigil o ang pagkontrol ng anumang bagay na makasisira sa ayuno mula sa bago lumiwanag ang fajr o bago ang sikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Yung sinasabi natin na bago sumikat ang araw, actually, may oras yun. Usually, titigil na tayong kumain o uminom mga around 70 o 90 minutes bago sumikat ang araw. Hindi naman actually na sisikat ang araw ng alas 6, huli kang kakain ng 5:59. Hindi ganon. Ang ating pag-aayuno magsisimula kapag tumawag na yung sala ng adan ng Fajr. Na usually yung adan ng Fajr ay ginagawa yon ng mga 70 minutes hanggang 90 minutes o minuto bago sumikat ang araw. Kaya beware yung mga kapatid natin, baka kumakain pa sila o umiinom pa sila na akala nila hanggang di sumisikat ang araw ay pwede pang uminom o kumain. Hindi. Maglagay kayo ng cushion. Antabay kayo ng 90 minutes bago sumikat ang araw. Yun ang inyong pagkain at pag-inom.
sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran, ay ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay magkaroon ng pakipagtalik sa inyong mga asawa at hanapin ninyo kung ano man ang itinalaga sa inyo ni Allah ng mga anak at kumain kayo at uminom hanggang ang maputing hibla ng liwanag ng madaling araw ay lumitaw at inyong makilala ang pagkakaiba mula sa itim na hibla ng kadiliman ng gabi at kumpletohin ninyo ang inyong pag-aayuno hanggang sa takip silim. Ito ay makikita sa Surah Al-Baqarah sa talata 187. Ang ibig sabihin ng puting hibla o ang itim na hibla ay ang puting hibla ay ang kaputian ng araw at ang black na hibla o itim na hibla naman ay ang katitiman ng gabi o kadiliman ng gabi. At ang isa pang haligi ay ang tinatawag natin na niya o ang intensyon. Ang intensyon ng isang taong nag-aayuno ay titigil siya, kontrol niya, pipigilin niya ang kanyang sarili na malabag niya o maputol niya ang pag-aayuno dahil ang intensyon dito ay ang pagsamba kay Allah. Ibig sabihin, ang pag-aayuno hindi lamang tumutukol sa pisikal na gawain, kundi ito ay isang uri ng pagsamba. Alam naman natin, mga mahal na kapatid, sa Islam, pag sinabing ibadah, pagsamba, hindi ito katulad ng pagsamba na kilala natin nung tayo ay nandun pa sa panahon na hindi pa tayo mga Muslim, na ang pagsamba inaakibat lamang sa mga ritual na gawain. Pumunta ka sa simbahan, magprosesyon ka, magnobena ka, umattend ka ng misa, magsanta krusan ka, yung magrosaryo, yung magpiesta, yun yung mga pagsamba. Sa ibang religion, yun lamang mga ritual. Ngunit sa mga Muslim, ang pagsamba napakalawak. Napakalawak ang ating pagsamba. Lahat ng ginagawa natin, mga mahal na kapatid, sa pananampalatayang Islam, kapag tayo gumawa para sa pagkalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, itong lahat ay maituturing na pagsamba. Ang magkaroon ng mabuting kalinisan sa katawan ay pagsamba, mga mahal na kapatid. Ang pag-aalis ng anuman na masisira sa daan upang walang mapahamak ay pagsamba. Ang lahat ng ginagawa natin na kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makalulugod sa Kanya ay pagsamba. Kaya malawak ang ating ginagawa. At huwag natin aksahin ang mga oras na gumawa na tayo ng maraming pagsamba sapagkat ito ay nakalulugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mabuting salita na ibinigay mo sa iyong kapwa ay pagsamba. Ang pagngiti sa iyong kapwa o sa iyong kapatid na Muslim ay pagsamba. Actually, lahat ng nakalulugod kay Allah ay pagsamba. Ang ating sinasamba lamang ay tanging si Allah, ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamahagin, ang pinakamaalam, ang Diyos nating tagapaglikha ng lahat ng bagay. Maraming mga tao naliligaw sa tunay nilang pagsamba. Akala nila ay sumasamba sila sa Diyos na makapangyarihan at pinakamahabagin at may lalang ng langit at lupa. Ngunit ang kanilang konsepto ng Diyos ay naiiba sa konsepto ng Diyos ng mga Muslim. Ang Diyos na ipinakilala
ibang-iba ang konsepto ng Islam. Kung ang pag-uusapan natin ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagiging tanging isa ni Allah na hindi siya pwedeng masamahan, matambalan, hindi siya pwedeng magkaroon ng mga karibal, hindi siya pwedeng magkaroon ng mga partner, hindi siya pwedeng masamahan. Yan ang konsepto natin ng pagiging isa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng intensyon o pamamagitan ng niya sa ating mga gawain na ginagawa, yung pagsamba ay ihiwalay natin sa iba pang mga gawain. Ano ba yung niya na tinatawag natin? Kung halimbawa ikaw ay nagniya na ikaw ay mag-aaral ng pagka-doktor dahil gusto mong paglingkuran ang mga tao na sila ay gamutin, yan ang intensyon, makatulong ka sa mga tao na sila ay gumaling sa kanilang mga karamdaman. Iyon ay isang niya na ikaw ay may pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung ang iyong dahilan o niya na ikay kukuha ng pagka-doktor at mag-aaral ka dahil gusto mong maging sikat, maganda ang maging pangalan mo, tatawagin kang doktor at kumita ng malaking salapi, iyon ay ibang niya. Hindi yun matatawag na pagsamba. Yung pagsamba para sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala ay depende sa niyat na iyong ginawa. Kung ikaw ay nagbubugas at meron ka intensyon, bakit ka magbubugas? Maliligo ka o mag-ablusyon dahil sa ikaw ay mag-prepare na sa iyong pagdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iyon ang niyat mo. Pero kung nagbugas ka lang para ang alisin lamang ang mantika sa iyong kamay, iba rin ang niyat na yun. So madidistinguish natin kung ano yung niyat na may pagsamba at niyat na walang pagsamba. Kaya nga sa pag-aayunan natin ay dapat nating ibigay ang intensyon natin na nag-aayuno tayo hindi para dahil nakikisabay lang tayo sa mga Muslim o sa iba pang mga kapatid natin dahil unang Ramadan naman. Baka naman sabihin nila na ako hindi nag-aayuno, kaya makikisama na rin ako. At ang pag-aayuno, kung mag-i-intensyon ka, ito ay upang makamta ng pagkalugod ni Allah. Hindi yung mag-aayuno ka dahil sa siguro pag nag-ayuno ako, medyo malilinis yung mga toxin sa katawan. O kaya mag-ayuno ako para bumaba ang aking timbang. O kaya mag-ayuno ako para menos gastos dahil 2 beses na lang akong kakain sa maghapon. Kung meron tayong mga niya o intensyon na ganoon, ito hindi intensyon na ikaw ay may pagsamba. Ngunit ang niyat mo sa gabi, bago dumating ang Fajr, ikaw ay mag-aayuno dahil hinahanap mo ang pagsunod kay Allah. Na hinahanap mo ang pagkalugod ni Allah at umaasa ka na ang iyong pag-aayuno ay hindi lamang ginawa mo bilang pagsunod kay Allah, kundi ikay umaasa na iyong pag-aayuno higit sa lahat ay tatanggapin. Na iyong ginawang pag-aayuno ay tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang ating pag-aayuno ay tinanggap ni Allah, doon dumarating ang ating biyaya at doon dumarating ang ating gantimpala. Kaya mahal ng mga kapatid, lagi natin tatandaan na tayo ay magniniya at tayo rin ay pag nag-aayuno ay naway ang ating hilingin kay Allah ay lagi niyang tanggapin ang ating pag-aayuno. Dahil mga kapatid, may mga nag-aayuno na wala naman sala.
tanggap, hindi balido. Eh, ganun din daw ang pag-ayuno. Kung ikaw ay nag-ayuno at wala kang sala, ito rin ay hindi tanggap. Hindi rin ito balido. Kaya yung natagpusan natin ang isang buwan ng pag-ayuno, pero hindi naman tinanggap ni Allah. Yun ang sinasabi ng mahal ng propeta na ang napalang natin ay gutom at uhaw at pagod. Pero wala tayong napala na kabutihan para sa ating sarili at sa ating kaluluwa at higit sa lahat, hindi tayo tumanggap ng mabiyayang sa mabiyayang buwan na ito ng anuman mula sa ating pinaghirapan. Kaya napakaganda ng pagtutunan ng Islam dahil ang Ramadan o ang pag-ayuno ito ay isang paaralan ng pagsasanay. Pagsasanay, ang ibig sabihin, meron tayong training na nagaganap sa buong buwan ng Ramadan. May training. Hindi ito pinalilipas lamang at pagkatapos ay balik ka na sa dati. Kung ikaw ay isang dati ng Muslim na hindi tumutupad sa mga gawain na ipinag-uutos ni Allah, kailangan pagkatapos ng Ramadan, mayroong ka tinatawag na improvement. Mayroong nagbago. Mayroong umabante. Mayroong tayong advancement o progreso. Na kung halimbawa, hindi tama-tama yung aking magsasala dahil kuminsan laktaw-laktaw. Ngayon, puliduhin na natin na pagsasala ay magawa ng pulido. Na meron tayong talas ng isipan na magawa ito ng may kusyo. Ano yung kusyo? Yung conscious ka. Yung taimtim ang iyong pagsasala. Hindi yung parang mechanical na makina na upo, tayo, yuko, magpapatira pa, taslim sa kaliwa at sa kanan. Na parang ka lang robot na habang nagsasala ka, yung lamang iniisip mo, yung paggalaw-galaw at paggalaw-galaw na yung mga labi, pero wala yung kusyo. Wala yung kataintiman. At hindi mo naiintindihan din ang iyong mga sinasabi. Basta ito ay lumalabas sa ibig dahil kabisado mo lamang ang pagsasala. Kailangan mayroong kataintiman na kapag ikaw ay nagdasal, ang iyong kaharap ay si Allah subhanahu wa ta'ala, kahit siya hindi natin nakikita. Yun ang tinatawag na ihsan at yun din ang mataas na iman na meron tayo. Kaya nga, hindi tayo mag-aayuno maliban na meron na tayong niya. Meron na tayong niya. Kapag wala kang niya, hindi rin tanggap ang iyong pag-aayuno. Kaya ano ba yung pruweba o ano ba ang batayan? Bakit nasabi natin ng ganitong bagay tungkol sa niya? Ito'y dahil na rin sa sinabi ng ating mahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inamal amal binniya. Ang mga gawain ay hinuhusgahan o nalalapatan ng ayon sa kanyang intensyon. At ang bawat tao ay makatatanggap kung ano ang kanyang pinag-intensyonan o kung ano ang kanyang mithi o layunin. Ayun, nasabi na nga natin na ang mithi at layunin, kung halimbawa ikaw ay magpapagawa ng masjid, ang gusto mo makagawa ka ng masjid dahil gusto mo ang lahat ng mga tao ay magdasal doon. Dati wala silang masjid, nakapagdasal sila. Ngayon, nagmithi ka dahil, nasabihin nila si ganito at si ganoon, si Pulan at si ganoon, nagtayo ng masjid, mayaman siya, sikat siya, ganito, ganoon. Gusto niya siya, tingnan ng tao, purihin ng mga tao, yun ang kanyang niyak. So, ang ating intensyon, yun ang tinatawag na magbubukod. Magbubukod kung ano ang para kay Allah at kung ano ang hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya baliin natin mga mahal mga kapatid na tayo ay mayroong malinis na intensyon at ang lahat ng ito ay niukol natin
ay itinalaga sa inyo na gaya ng pagtatalaga rin naman sa mga nangauna sa inyo upang kayo ay magkamit ng takwa. Maging muttaqun tayo. Yung takwa, masasabi rin natin na ito ay ang pagiging matuwid natin. Ang takwa din ay yung masasabi natin kabanalan o pagka-religyoso. Ngunit higit sa lahat, ang takwa yung pagka matakutin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pangingimi natin o pagiging nahihiya tayo na makalabag kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi makatupad ng kanyang mga pinag-uutos. Yung takwa ay kapag tayo natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, mayroon tayong pagmamahal sa Kanya. Mayroon tayong pagkilala sa Kanya. Mayroon tayong pananampalataya sa Kanya dahil nasa ating isipan na kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi ng gano'n at ganito, dapat natin itong magsuwayin. Dapat natin itong sundin dahil nangingilag na tayo. Nakatulad naman ang sinabi ng isa sa mga sahaba, yung pangingilag na yon, yung parang pumapasok ka sa loob ng guba at may mga tanim na halaman o puno doon na may mga tinik na nakausli. Yung nangingilag ka, di parang umuiwas ka. Ngayon habang lumalakad ka sa loob ng guba, iniiwas mong masabit ang iyong sarili, ang iyong katawan, ang iyong kasukutan sa anumang tinik na nakapaligid sa iyo. Ganon yung takwa, nangingilag ka. Na ikaw ay masabitan ng mga bagay na ipinagbabawal ni Allah at malabag naman ang kanyang mga ipinag-utos. At sinabi pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unsila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumul syahra falyasumhu. At ang buwan ng Ramadan ay kung kailan ipinahayag o ipinaba ang banal na Quran, isang patnubay para sa sangkatauhan at maliliwanag na katibayan para sa patnubay at pamantayan kung ano nasa pagitan ng tama at mali. At sino man sa inyo ang nakakita sa buklay ng unang gabi ng buwan ng Ramadan ay marapat na mag-ayuno sa gayong buwan. Ito ay nasa Surah Al-Baqarah sa talatang 185. Kaya mahal na mga kapatid, ito na nga, dumating na nga ngayong araw na ito, ang buwan ng Ramadan, at tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na pinarating niya tayo na ating makapiling ang buwan na ito ng habag, ng awa, ng pagpapatawad, ng pagkaligtas natin sa apoy ng impyerno. At ito na ang pagkakataon upang tayo ay magbalik loob kay Allah, maglinis ng ating mga kasalanan. Mga kapatid sa Islam, ang Ramadan hindi pinalilipas ng isang ordinaryong buwan. Napakamahal sa mga Muslim ang buwan ng Ramadan. Ako sa aking sarili, dahil sa alhamdulillah, nabigyan naman ako ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagtibay na iman. Sa akin lang hindi sa lahat. Para sa akin ang buwan ng Ramadan na 30 days lang o kuminsan 29 days lang, parang kulang pa. Kulang pa. Gusto mo sana ang buwan ng Ramadan ay kahit 2 buwan. Mayroon ako talagang feeling na gano'n. Na pagka lumipas na ng buwan ng Ramadan, kulang pa. Kailangan pa ng 1 buwan. Bakit?
pagsasakripisyo, may pagtitiyaga, may pagtitimpi, may pagbabata, may gutom, may uhaw sa buwan ng Ramadan. Pero bakit sabik na sabik tayong makamta natin na dumating sa ating buhay ang buwan ng Ramadan? Bakit gano'n? No? It's a paradox. Paradoxical. Kasi kung ito ay mapupuntahin sa bukid, magtanim ka, mag-araro ka. Pero ayaw ang katawan mo kasi mahirap na gawain. Pinapunta ka halimbawa, magsiba ka ng kahoy. Ayaw mo yan. O kaya mag-repair ka ng mga sasakyan, pumasok ka sa ilalim, malamisan ka, malagyan ka ng grasa. Ayaw mo Gusto mo na nga, matapos ka agad at magpahinga ka na. Dahil ayaw natin nahihirapan Ibig sabihin, yung mga tao, likas na sa atin, na gusto natin lahat maginhawa. Lahat. Sino ba yung gustong nahihirapan? Lahat gusto sana atin madaling pamumuhay. Pero bakit ang buwan ng Ramadan? Alam naman natin na hindi maginhawa. Pero bakit yung hirap na iyon ay nagiging kaligayahan at nagiging kasiyahan? At sabik na sabik tayong intayin na maranasan yung gayong pagtitiis, pagbabata, pagtitimpi, gutom at uhaw at puyat at pagod. Dahil mga mahal na kapatid, kapag ito ay ginagawa natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung anumang iniisip nating negatibo, yung anumang oposisyon natin sa mga gawain yun, napapalitan ng kasiyahan. At yung kasiyahan na yun, yun ang sinasabi ko nga, kapag ikaw ay isang tunay na Muslim at may iman, mayroong partikular na kaligayahan na ang mga Muslim lamang ang nakadarama. Wala nang iba. Kapag ang pananampalataya mo hindi Islam, napakaraming nagsasabing nakamtan niyang kapayapaan, ang kaligayahan, ang katiwasayan. Siya ay malapit sa Diyos, siya ay makadiyos, siya ay pinagpala ng Diyos, siya ay pinasihan ng Diyos. Lahat sinasabi nila. Pero dahil hindi nila alam ang Islam, hindi nila pwedeng makumpara yung kanilang nararamdaman sa nararamdaman ng isang tunay na Muslim. Maliban na ikaw ay nasa loob ng pananampalatayang Islam at ikaw ay nagsasagawa ng iyong pananampalataya na ayon sa utos ni Allah at utos ng kanyang mahal na propeta. Kaya ako, dati naman tayo hindi Muslim at may panahon tayo ay nagsilbi sa ating dating pananampalataya. Tayo ay gumanap ng ating pananampalataya sa ating lumang pananampalataya. At nang tayo maging Muslim, ngayon nakita natin ang pagkakaiba. Kaya yung mga ibang pananampalataya na nagsasabing nakamtan nila ang tunay na kapayapaan, katiwasayan, katahimikan, at ang pagiging makadiyos, hindi sila nagsasabi ng totoo. Hindi sila nagsasabi ng totoo, mga mahal na kapatid. Sila ay nagsisinungaling. Iyon ang pinaka-straightforward na salitang masasabi ko. Nagsisinungaling ang bawat hindi Muslim na sila ay nakaramdam ng kapayapaan at katiwasayan, kaligayahan sa kanilang pananampalataya. Dito lamang, mahal na kapatid sa Islam, kaya tayong lahat pinagpala, kinasihan na Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nasa loob ng pananampalatayang Islam, kaya yung wala sa Islam, ako'y awak-awak. Kanina, naglalakad na naman ako dito sa ating barangay. Ting umaga, nagja-jogging ako, 2 balik-balik. Siguro ang nalalakad ko, 4 na kilometro. Marami kong nakikita dyan, may nagkukwentuhan, may nakatricycle na dumadaan, mayroon sa tindahan, mayroon sa iba pang bagay na kanilang pinagkakabalahan. Dahil sabi ko, ang mga tao ito nagtatawanan, pero wala sa Islam. Ang mga tao ito, abalang-abala sa kanilang makamundong gawain.
wishful thinking. Yung wishful thinking, yung nag-aakala sila, yung umaasa sila na ang kanilang ginagawa ay tama at sila ay magkakamit ng gantimpala. Yun, maling pag-asa. Pero yun ang nasa kanilang isipan, yun ang nasa kanilang puso, yun ang kanilang pag-asa na sila ay nasa tuwid na landas at sila ay gagantimpalaan at sila ay nasa paghahawak ng ating Panginoon Diyos. Mali yun, mga mahal na kapatid. Wala sila, yung wishful thinking nila, guni-guni lamang nila yun. Yun lamang na nilang inaasam. Pero yung pag-asam na yun, walang kapupuntahan. Dahil ang kanilang inaasam ay walang balitong kahulugan. Dahil wala sila sa Islam. Kaya mahal na mga kapatid, sa Islam, ang buwan na ito ng Ramadan, huwag nating palipasin. Gamitin natin ang bawat oras nito, ang bawat sandali, na tayo ay paulit-ulit na humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. At napakaganda ng sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kanyang sarili. Ipinahayag niya kung sino siya. Ipinahayag ni Allah ang dalawa sa kanyang pinakamagagandang pangalan na kapag ating nagmuni-muni tayo, ay tayo magkakaroon ng inspirasyon. Unang pangalan na ibinigay ni Allah sa 79 na pangalan o higit pa, ay isa siya tinatawag siya nga Al-Ghafur. Ano ibig sabihin ng Al-Ghafur? Ang pinakamapagpatawad. Laging nasa superlative. Mapagpatawad ng tao, mapagpatawad si Juan, mapagpatawad si ganito. Pero ang kapatawaran ni Allah ay siya yung nasa pinaka-rurok, pinakamapagpatawad. At ang isa pa niyang pangalan na ibinigay niya sa kanyang sarili, siya ay tinatawag na Al-Ghafar. Ibig sabihin, hindi lang siya pinakamapagpatawad, siya ay nagpapatawad ng paulit-ulit. Hindi lang minsan, o dalawa, o tatlo, o apat, paulit-ulit. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu anfusikum min rahmatillah. Huwag na huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Saan? Saan tayo huwag mawawalan ng pag-asa? Min rahmatillah, sa habag at awa ni Allah. Tingnan nyo mga mahal na kapatid, si Allah na mismo ang nagboboluntaryo. Si Allah na mismo ang nagpipresenta. Siya yung mismo nag-aalok sa atin ng kanyang habag at awa at sinasabihan tayo, huwag na huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kaya ang mga tao, kung siya ay hindi lumapit kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na nakilala si Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga tao na talagang luging-lugi. Mayroon sila ng lahat, kayamanan, kagandahan, kasigatan, makapangyarihan, mga posisyon, kabataan, may mga anak, magandang pamamahay, magandang edukasyon, meron silang lahat. Pero sila ay luging-lugi pa rin dahil sila ay wala sa Islam at sila ay hindi Muslim. Kaya tayong mga tao na napili ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay naging Muslim o natutuhan natin ang Islam at nagabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang landas, tayong lahat hindi maswerte, hindi mapalad, hindi nakatsyempo, hindi na nangyari lang, kundi tayong lahat ay pinagpala. Yun ang tamang sabihin, pinagpala tayo, kinasiyahan tayo.
pinayagan o pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung ating liwanag na natagpuan sa Islam, ito ay dahil sa